Hello, ako si Danny at maligayang pagdating muli sa Amistad Spa Channel. Naisip mo na ba kung ano ang pinagkaiba ng isang magandang masahe sa isang masaheng hindi mo malilimutan? Hindi lang ito tungkol sa galaw o sa klase ng langis na ginagamit mo, kahit na mahalaga rin ang mga yan. Ang tunay na sikreto, ang mahiwagang sangkap, ay mas malalim. Ito ay tungkol sa intensyon, sa pagiging naroroon, at sa enerhiya na dala mo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng pisikal na gawain sa isang malalim na karanasan ng pagpapagaling at koneksyon. Ngayon, ibabahagi ko ang 5 pangunahing ritual na ginagawa namin dito sa Amistad Spa. Ang mga ritual na nagpapabago sa bawat host sa isang mensahe ng pagmamalasakit. Hindi lang ito basta mga hakbang sa isang gawain. Ito ay isang pilosopya. Ito ang pundasyon kung saan kami bumubuo ng tiwala, nagpapalalim ng pagpapahinga at lumilikha ng espasyo kung saan ang mga tao ay tunay na nararamdaman na sila ay nakikita at inaalagaan. Naniniwala ako na kahit sino, profesional ka man o gusto mo lang magbigay ng mas magandang masahe sa mahal mo sa buhay, ay matututong magkaroon ng ganitong uri ng makapangyarihan at may intensyong haplos. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong mga kamay ay extension ng iyong puso. At kapag pinangunahan mo ng habag at pagiging naroroon, ang resulta ay talagang nakakagulat. Kaya, kung handa ka nang itaas ang iyong haplos mula sa simpleng galaw patungo sa isang tunay na sining, nasa tamang lugar ka. Susuriin natin ang mga simple, ngunit makapangyarihang gawin na magbabago hindi lang sa kung paano ka magbigay ng masahe, kundi pati na rin sa kung paano ka kumonekta sa ibang tao. Ang 5 ritual na ito, ang kaluluwa ng ginagawa namin sa Amistad Spa, at excited akong ibahagi ang mga ito sa iyo. Simulan na natin. Bago pa man dumampi ang mga kamay ko sa kliyente, ang pinakamahalagang gawain ay nagsisimula sa loob ko. Ang unang ritual at masasabi kong pinakamahalaga ay ang pagpapakalma ng iyong sarili. Isipin mo, paano mo maasahang makapagbigay ng kalmado at nakapagpagaling na enerhiya kung papasok ka sa silid na gulong-gulo, nagkakalat o stressed? Nakakahawa ang iyong enerhiya. Kung balisa ka, mararamdaman ito ng iyong kliyente. Kung kalmado at nakasentro ka, mararamdaman din nila iyon. Hindi ito isang kakaibang konsepto. Ito ang pangunahing panimulang punto para makaliha ng isang kanlungan ng kapayapaan. Hindi nagsisimula ang sesyon kapag nagsimula ang masahe. Nagsisimula ito sa sandaling magpasya kang maging kasalukuyan. Kaya, narito ang gawain. Bago ang bawat sesyon, tahimik akong tumatayo sandali, ipinikit ang aking mga mata, at huminga ng malalim at may layunin ng 3 beses. Sa unang paglanghap, nilalanghap ko ang katahimikan. Sa pagbuga, inilalabas ko ang anumang kalat sa isip, anumang listahan ng gagawin, anumang alalahanin mula sa aking araw. Sa pangalawang paghinga, nakatuon ako sa aking katawan. Nararamdaman ang aking mga paa na nakatanim na matatag sa sahig na nagkokonekta sa akin sa lupa. Ang pisikal na pakiramdam na ito ay napakalakas. Ito ay isang angkla. Ipinapaalam nito sa akin na narito ako ngayon. Pinipigilan nito ang aking isip na magmadali o manatili sa nakaraan. Ang ikatlong paghinga ay tungkol sa pagtatakda ng isang intensyon. Tahimik kong iniaalay ang susunod na oras sa kapakanan ng taong nasa aking mesa. Nililinis ko ang aking isip upang magkaroon ng puwang para sa kanila. Hindi ito isang mahaba at matagal na meditasyon. Maari itong tumagal ng mas mababa sa 1 minuto. Ngunit ang simpleng gawain ito ng pagpapakalma ay ganap na nagpapabago sa kapaligiran. Binabago nito ang treatment room mula sa isang physical na espasyo tungo sa isang sagradong espasyo. Ito ay isang deklarasyon na sa panahong ito, ang aking focus ay isa, ang aking enerhiya ay malinaw, at handa akong maglingkod ng buong presensya. Ang ritual na ito ay hindi mapag-uusapan para sa akin at sa aking koponan. Ito ay tanda ng paggalang sa kliyente at sa mismong gawain. Kapag kalmado ka, nagiging matatag at nakapagpapakalma kang puwersa. Ang iyong pagdampi ay hindi lang mechanical. Ito ay puno ng pakiramdam ng kapayapaan at katatagan na literal na mararamdaman at tutugon ng nervous system ng kliyente. Kaya, bago ka gumawa ng anupaman, hanapin ang iyong sentro. Huminga, itanim ang iyong mga paa, at maging ang kapayapaan na nais mong likhain. Ito ang pinakadakilang regalo na maaari mong ibigay bago man magsimula ang masahe. Ngayon na nakapag-ground ka na, oras na para pag-usapan ang iyong mga kamay. Ang pangalawang ritual natin ay ang maramdaman, hindi lang basta pindutin. Maaring pamilyar ito, ngunit ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pangkaraniwan at isang tunay na personal at intuitive na karanasan sa pagpapagaling. Ang isang therapist na hindi gaanong sanay
ay maaaring sumunod sa isang nakasanayang gawain at maglalapat ng parehong paggalaw at presyon sa bawat tao. Ngunit ang isang mahusay na therapist ay ginagamit ang kanilang mga kamay bilang kasangkapan sa pagtukoy. Ang iyong mga kamay ay ang iyong mga tenga. Nandoon sila upang pakinggan ang kuwento na sinasabi ng katawan mo. Bawat kalamnan ay may tinig at ang trabaho mo ay makinig at intindihin kung ano ang kailangan nito. Kaya paano ka makikinig gamit ang iyong mga kamay? Nagsisimula ito sa pagbagal. Sa iyong unang pagdampi, huwag ka lang basta sumisid. Hayaan mong dumampi ang iyong mga kamay sa katawan ng sandali. Bigyang pansin ang mga maliliit na impormasyon na iyong natatanggap. Mainit ba o malamig ang balat? Malambot ba at madaling hubugin ang tissue o matigas at mahigpit? Nararamdaman mo ba ang ritmo ng kanilang paghinga sa ilalim ng iyong mga palad? Hindi lang ito pisikal na obserbasyon. Ito ay mahahalagang pahiwatig na gumagabay sa iyong buong sesyon. Hindi ka lang nagtatrabaho sa isang grupo ng mga kalamnan. Nakikipag-ugnayan ka sa isang buhay, humihingang tao na may kakaibang tanawin ng tensyon at mga pattern ng paghawak. Ang intuitive na pagkikinig na ito ay nagbibigay daan sa iyong umangkop sa totoong oras. Siguro plano mong magsimula sa deep tissue work sa balikat, pero sinasabi ng iyong mga kamay na maraming tensyon sa ibabang likod. Mag-adjust ka. Tutugon ka. Hahayaan mong ang katawan ang maging gabay. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa iyong pagsasanay o mga pamamaraan. Ito ay tungkol sa pagpapahusay sa mga ito gamit ang persepsyon. Ang iyong kaalaman sa anatomy ay ang mapa, ngunit ang iyong pakiramdam sa pagdampi ay ang kompas na tumutulong sa iyo na mag-navigate sa tiyak na terrain ng tao na nasa harap mo. Ito ay isang tuloy-tuloy at dumadaloy na pag-usap sa pagitan ng iyong mga kamay at ng kanilang katawan. Kapag ganito ang iyong paglapit sa pagdampi, nararamdaman ito ng mga kliyente sa malalim na antas. Nararamdaman nila na talagang naiintindihan mo sila. Nararamdaman nila na ligtas sila dahil alam nilang binibigyang pansin mo at tinutugunan ang kanilang mga tiyak na pangangailangan. Hindi lang basta ginagawa ang mga nakasanayan. Nagtatayo ito ng napakalaking tiwala at nagbibigay daan sa kanila na mas makapag-relax ng malalim. Alam na sila ay nasa sensitibo at mapagmalasakit na mga kamay. Kaya hinihikayat kita, hayaan mong ang iyong mga kamay ang maging iyong pinakapansin na pandama. Huwag lang basta sundin ang isang pagkakasunod-sunod, damhin, makinig, at tumugon ng may talino at intuwisyon. Sa mundong patuloy na sumisigaw ng mas mabilis, mas marami, ngayon, ang ikatlong ritual natin sa Amistad Spa ay isang radical na pagsuway, malakas ang mabagal. Ang prinsipyong ito ay talagang nakakapagpabago para sa kliyente at sa therapist. Para sa kliyente, ang mabagal at sinadyang paggalaw ay lubos na nakapagpapapanatag sa nervous system. Ang mabilis, biglaan, o hindi inaasahang paggalaw ay maaring magdulot ng banayad na fight or flight response na nagiging sanhi ng paghigpit ng mga kalamnan bilang depensa. Ngunit kapag iyong mga haplos ay mabagal, steady, at consistent, ikaw ay nagpapahiwatig ng kaligtasan. Sinasabi mo, maari mo akong pagkatiwalaan, maari kang bumitaw, nandito ako para sa iyo. Ang sinadyang pagbagal na ito ay may ginagawang mahiwagang bagay. Bumubuo ito ng ritmo, parang oyayi para sa katawan, na nagpapahintulot sa kliyente na lumubog sa mas malalim na estado ng pagpapahinga. Sa estadong ito, ang parasympathetic rest at digest mode, doon nangyayari ang tunay na paggaling at paglaya. Hindi kailangang mabilis ang malakas na pressure. Sa katunayan, ang mabagal, malalim at tuloy-tuloy na pressure ay madalas na mas nararamdaman na mas malakas at epektibo kaysa sa mabilis at mapuwersang pressure. Nagbibigay ito ng oras sa tissue ng kalamnan upang tanggapin ang pressure, upang bumigay, at upang mag-release sa halip na labanan ito. Mula sa pananaw ng therapist, ang mabagal na paggalaw ay isang makapangyarihang gawa ng self-preservation at mindfulness. Kapag nagmamadali ka, umaasa ka sa puwersa, na humahantong sa pagkapagod, burnout, at maging sa pinsala. Ngunit kapag bumagal ka, magagamit mo ang iyong body mechanics. Natututo kang gamitin ang bigat ng iyong katawan sa halip na ang lakas lamang ng iyong kalamnan, na nagpapahintulot sa gravity na gawin ang karamihan sa trabaho. Ginagawa nitong mas epektibo at sustainable ang iyong paghawak. Maari kang magtrabaho ng maraming oras nang hindi naubos ang iyong sariling energy reserves dahil gumagalaw ka ng may kahusayan at gilas. Bukod pa rito, ang mabagal na paggalaw ay nagpapanatili sa iyo na naroroon. Halos imposible na mawala ang iyong isip kapag nakatuon ka sa sinadya at sinusukat na bilis ng iyong mga kamay.
Pinipilit ka nitong manatiling konektado sa sandali sa pakiramdam ng tissue sa ilalim ng iyong mga daliri at sa ritmo ng paghinga ng kliyente. Ito ay isang gumagalaw na meditasyon. Kaya, labanan ang pagmamadali. Yakapin ang kapangyarihan ng mabagal at steady na kamay. Makikita mo na ang iyong trabaho ay magiging mas malakas, ang iyong mga kliyente ay magiging mas relax, at ang iyong sariling enerhiya ay mananatiling nakasentro at sagana. Ang susunod na ritual na ito ay higit pa sa teknik at sumasalamin sa pinakadiwa ng pagiging manggagamot. Ang ritual numero 4 ay ang paghipo ng may paggalang at pag-aalaga. Ibig sabihin nito, hindi lang kayo nagtatrabaho sa mga kalamnan, buto at tissue. Ipinagkakatiwala sa inyo ang buong pagkatao ng isang tao, ang kanilang physical na katawan, o kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na kalagayan, ang kanilang stress, ang kanilang kahinaan at ang kanilang tiwala. Ang pagtrato sa katawan bilang sagrado ay ang pagkilala sa buong pagkatao na nakahiga sa inyong mesa. Ito ay isang malaking responsibilidad at isang napakagandang pribilehiyo. Ang paggalang na ito ay naipaparating sa maraming paraan, malaki man o maliit. Ito ay nasa paraan ng paghawak ninyo sa sapin, tinitiyak na laging ligtas, mainit, at desente ang pakiramdam ng kliyente. Ito ay nasa paraan ng pagpapakita ng inyong sariling tindig ng kumpiyansa at profesionalismo sa halip na kapabayaan o pagod. Ang inyong mga kamay mismo ay maaring magpahayag ng paggalang. Ang paghipo na banayad ngunit matatag, kumpiyansa ngunit mapagpakumbaba, ay mas marami pang sinasabi kaysa sa salita. Sinasabi nito, iginagalang kita. Narito ako upang suportahan ka. Ito ay isang ligtas na lugar para gumaling ka. Isipin ang kalidad ng enerhiya ng inyong presensya. Nilalapitan ba ninyo ang sesyon ng may habag? Nagbibigay ba kayo ng espasyo na walang paghuhusga para sa anumang dala ng kliyente sa kanilang katawan? Napakaraming iimbak mga tao sa kanilang mga tissue, kalungkutan, stress, kagalakan, trauma. Kapag humipo kayo ng may paggalang at pag-aalaga, lumilikha kayo ng kapaligiran kung saan maaring maganap ang emosyonal na paglaya ng ligtas kung kinakailangan. Kayo ay isang tagapangasiwa, isang tahimik na tagapagbantay ng kanilang karanasan. Inaalagaan ninyo ang tao, hindi lang inaayos ang isang problema sa kanilang likod. Binabago ng pilosopiyang ito ang lahat. Itinataas nito ang masahe mula sa isang transaksyong komersyal tungo sa isang malalim na interaksyon ng tao. Maaring hindi maipaliwanag ng mga kliyente kung bakit, ngunit nararamdaman nila ang pagkakaiba. Nararamdaman nilang iginagalang sila at nakikita. Nararamdaman nilang ligtas sila. Ito ang diwa ng therapeutic presence. Tandaan na sa bawat pagkakataon na may umakyat sa inyong mesa, nagbibigay sila sa inyo ng malalim na antas ng tiwala. Igalang ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng pagtrato sa kanilang katawan bilang sagradong sisidlan. Hayaan na ang bawat galaw, bawat sandali ng paghipo ay maging pagpapahayag ng malalim na paggalang at tunay na pag-aalaga. Ang ikalima at huling ritual natin ay nagpapatibay ng ating intuisyon sa profesionalismo at malinaw na komunikasyon, ang pag-check-in at pag-adjust. Mahalaga ang pakikinig gamit ang iyong mga kamay, pero hindi ka manghuhula. Ang paggawa ng isang tunay na collaborative na karanasan ay nangangailangan ng bukas na komunikasyon para sa verbal na feedback. Ipinapakita nito ang iyong pagtatalaga sa ginhawa at kapakanan ng kliyente na nagpapatibay sa tiwala na pinaghirapan mong buuin. Ipinapakita nito sa kanila na mahalaga ang kanilang boses at na ang sesyon na ito ay tunay na para sa kanila. Ang pinakamagandang masahe ay hindi ang akala mong kailangan nila, kundi ang talagang nararanasan nilang perpekto para sa kanila sa sandaling iyon. Mahalaga ang paunang pag-check-in. Sa simula ng sesyon, pagkatapos mong bigyan ng oras para painitin ang tissue, ito ang perpektong oras para magtanong ng simple at open-ended na tanong. Ang tanong na, kumusta ang pressure para sa iyo ngayon, ay perpekto. Hindi ito tanong na oo o hindi, nag-iimbita ito ng mas detalyadong sagot. Ang paunang pag-calibrate na ito ay mahalaga. Nagtatakda ito ng pamantayan na ang komunikasyon ay malugod at hinihikayat. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa kliyente na magsalita mamaya kung kailangan nila, dahil binuksan mo na ang pinto para sa kanila. Bukod sa paunang verbal na check-in, ang iyong trabaho ay maging isang master observer ng non-verbal cues. Dito muling pumapasok ang iyong presensya at kamalayan. Ang paghinga ba ng kliyente ay mababaw at mabilis? Bahagya ba silang umiiwas o nagpapahigpit ng kalamnan sa ibang bahagi ng kanilang katawan kapag nagtatrabaho ka sa isang sensitibong lugar? Lahat ito ay mga senyales. Isang bahagyang kunot ng noo,
isang paghigpit ng panga. Lahat ito ay mga uri ng komunikasyon. Ang pagpansin sa mga pahiwatig na ito at pag-adjust ng iyong paghawak ng naaayon, marahil sa pamamagitan ng pagluwag ng pressure o pagbagal, ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang antas ng pag-unawa. Ang pagiging handa at willing na mag-adjust anumang oras ay tanda ng isang tunay na profesional. Ipinapakita nito na ikaw ay flexible, responsive, at hindi mahigpit na nakakabit sa iyong sariling plano. Hindi kasama ang iyong ego. Ang ginhawa ng kliyente ang tanging prioridad. Ang patuloy na feedback loop na ito, parehong verbal at non-verbal, ay nagsisiguro na ang karanasan ay laging perpektong iniaayon. Isinasara nito ang agwat sa pagitan ng iyong intensyon at ng kanilang pagtanggap na nagpaparamdam sa kanila na lubos silang inaalagaan at kontrolado ang kanilang sariling karanasan. Ang huling ritual na ito ang nagpapaganda sa masahe, hindi lang maganda, kundi perpekto at hindi malilimutan. Kaya ayon na nga, ang 5 ritual na bumubuo sa kaluluwa ng karanasan sa Amistad Spa. Ang pagpapahinga ng sarili, ang pakiramdam sa halip na basta lang diinan, ang pagtanggap sa lakas ng kabagalan, ang paghawak ng may paggalang, at ang laging pagiging handa na magtanong at mag-adjust. Hindi lang ito mga teknik. Ito ay isang kaisipan. Ito ay isang pangako na maging lubos na naroroon, may malasakit at nakikinig. Dahil sa huli, ang iyong mga kamay, ang iyong mga kasangkapan. Ngunit ang iyong presensya ang iyong pinakadakilang regalo. Ang enerhiya at intensyon na dala mo sa mesa ang tunay na nagpapagaling. Gusto kong tandaan mo ito, ang humawak ng maayos ay ang mag-alaga ng maayos. Sa bawat paglagay mo ng iyong mga kamay sa ibang tao, may pagkakataon kang maghatid ng isang malim na mensahe. Maari kang maghatid ng kaligtasan, tiwala, paggalang, at malalim, walang pasubaling pag-aalaga. Ito ang trabaho na pinakamamahal namin dito sa Amistad Spa. Naniniwala kami sa pagbabago ng bawat masahe sa isang mensahe. Isang mensahe ng pagpapagaling, isang mensahe ng kapayapaan, at isang mensahe ng koneksyon ng tao sa isang mundo na lubang nangangailangan nito. Kung ikaw ay isang professional na therapist na naghahanap upang palalimin ang iyong pagsasanay o simpleng isang tao na gustong magdala ng mas malay na pag-aalaga sa iyong mga mahal sa buhay, inaanyayahan kitang isabuhay ang mga ritual na ito. Laging layunin ang kahusayan sa bawat paghawak. Hayaan itong maging extension ng iyong puso. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung naantig ka nito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang kaalaman mula sa aming spa. Hanggang sa susunod, maging maayos at humawak ng may intensyon.